ibinahagi ko po sa inyo, ultimatum, nagbigay na po ng matinding ultimatum itong si General Torre dito kay dating Presidente Digong para na siya managot sa kanyang mga kasalanan. Dito. Hindi mo tatagal ito. At ito. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito ho, breaking news. Matindi ho ito. Nagbigay na ho ng ultimatum taning kay dating Presidente Digong, itong si General Torre. Nako, ay kakaiba ho ito. Kung magugunita nyo po mga mahal kong taga-subaybay, balik na tayo. Paghuli kay Kibuloy diyan ho sa Davao, sa loob ng compound ng QGC, ay binigyan ho ng taning itong si Kibuloy ultimatum na ilang oras ni General Torre nung kasalukuyan ho na inuhuli si Kibuloy ni General Torre. Datapuhat sa puntong ito and connection. Gayon din ho ang ibinigay na taning ultimatum dito ho kay dating Presidente Digong ni General Torre. Ano ang nakapaloob? Ano ang eksaktong oras ba ito? Panahon? Araw? Taon? Ano ang nakapaloob sa binigay na taning ni General Torre dito ho kay Digong? Nako ho, magugulat kayo mga mahal kong taga-subaybay dahil ito, kapag sinabi ni General Torre at binigyan ka ng ultimatum, ay hindi po ito sasala na gagawin at hindi po makakalusot ang kanyang mga pangako. At yan ho, ay mayroon na po tayong batayan. Ang nangyari ho dito sa paghuli kay Kibuloy na kahit palayasin siya diyan po sa loob ng compound ng KOGC noon, ay ayaw po siyang lumayas. Bago siya lumayas doon at umalis, kailangan bit-bit si Kibuloy. At nangyari po iyon mga kaibigan. Naulitan po natin at ibinahagi ko po sa inyo ang usapang Kibuloy dahil sabi ko nga, matindi ho ang ibinigay na ultimatum ngayon dito kay dating Presidente Digong nitong si General Torre. Mga kaibigan, hindi po ito fake news. Kapag mayroon po kayong pagkakataon, patapusin po ang vlog na ito. Naku ho, huwag nyo pong kaligtaan na ito ay hindi panoorin sapagkat dito nyo po matutuklasan kung gaano kaseryoso katapang itong si General Torre. Wala talagang sinasanto. Ito po, ibabahagi ko po sa inyo. Shout out po sa lahat. Happy Sunday again. Ito. Kung ano-ano pa rin intriga, ang sinuso, mga bagay na pabayaan niya na lang muna yung presidente. 31 million ang mahigit ang boto ng presidente. So, this is the elected president. Pero nasa inyo po yung kalba. Ito po si General Torre, mga kaibigan. Ang actual interview po sa kanya. Of conviction here. Kasi sinabi niyo po last week actually, ang pinaka-simpleng explanation dyan, pag po niya sa inaugural speech niya, ano mga pangako? Pagpapatayin ng mga adik, anong nangyari? In the first 2 months, ang daming namatay. I mean, establishing the link between the two of that is a different thing altogether. How do you plan to do that? Well, first and foremost, ito Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Yan po, si General Torre. Actual interview po yan dito po sa One News. At gusto ko pong ibahagi sa inyo. Ituloy po natin. Sige, sabihin natin hindi niya ililing sa kanya. At the end of the day, solve natin kung sino mga pumatay na. Yun na lang, pinakasimple. Kasi at the end of the day, yung marami doon ang tandem na un-identified ang mga bumarel, un-identified ang mga pumapatay. So, pinalalabas na ang mga drug syndicates ang nag-aaway-aaway sa turf, na nagbabarilan, nag-aagawan ng teritoryo at nag-aagawan ng customer. Sige, tingnan natin. Because andyan naman ang science eh. The crime laboratory is there. Let's see kung ano. Itong mga kaibigan dito sa bandang gitna ng ating pagtatalakay ay babahagi ko po sa inyo itong binigay na ultimatum ni General Torre dito kay Digong. Nako, paano yan Digong? Hukayin ka rin ni General Torre. Ito po mga kaibigan. Yung marami doon ang tandem na un-identified ang mga bumarel, un-identified ang mga pumapatay. So, pinalalabas na ang mga drug syndicates ang nag-aaway-aaway sa turf, na nagbabarilan, nag-aagawan ng teritoryo at nag-aagawan ng customer. Sige, tingnan natin. Because
Andyan naman ang science eh. The crime laboratory is there. Let's see kung ano So inaasahan niyo po magsalita itong mga na-involved dito sa mga patayan? I think that's the only recourse or the only hope for them para magkaroon ng leniency if ever. Kasi pag tinutuon natin at tinututuon natin ang investigasyon sa ngayon, at makikita natin. May nagtatanong po kasi kung nasaan yung maraming baril. I mean, kung may nanlaban, dapat may baril. Isa sa tinit Marami ho ang nagtatanong. Usapang itong armas. Nasaan nga ba mga armas? Kung may nanlaban. Very good question po yan. O ano ang sagot ni General Torreo dito? Pakinggan po natin mga kaibigan ang matinding kasagutan ni General Torre. tingnan natin ngayon kasi review na namin ng crime lab and we're looking and we're finding a lot of holes, lots So, of holes. maasahan po ba natin ito bago magtapos ang termino ni President Marcos? Oh, definitely. Hindi matatapos ang 2028 ito. Hindi magtatagal ito. At ito'y malalaman natin ang katotohanan dito. Alright. Medyo mahaba pa ang usapin, but that is the tip of the iceberg. Ayan mga kaibigan, ano ang binigay na ultimatum ni General Torre? Definitely. Hindi po matatapos ang taong 2028, but hindi niya po binigay ang exact year. Pwede next year, pwede this year. Ang ibinigay na ultimatum ni General Torre, ito po yung porsigido sa batay ng mga ebidensya na pag-iimbestiga laban dito kay Digong tungkol dito sa kanyang mga pinapaslang di umano gamit ang pag-abuso ng kanyang kapangyarihan at marami pang ibang kaso mga kaibigan. Any reaction? Gusto ko pong kunin ng inyong panig. Pabor po ba kayo dito sa binigay na ultimatum taning ni General Torre para tapusin na itong panagutin itong si dating Presidente Digong mga kaibigan? Kasi inalam ko ang kapasidad itong si General Torre ay mayroon po itong palabra de honor sa bisa ng kanilang mga sinumpaan na ika nga po itong kulin ay kanyang ginagampanan. Ano po ang masasabi nyo? Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion mga kaibigan. Nako, ay matindi ito. Maliwanag dito mga kaibigan na ibinahagi ko po sa inyo. Ultimatum, nagbigay na po ng matinding ultimatum itong si General Torre dito kay dating Presidente Digong para na sa managot sa kanyang mga kasalanan, mga mahal kung taga-subaybay. Nako, yan po sa comment section, ninaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Shout out po sa lahat. Kapag mayroon po kayong pagkakataon, wag po kayong matakot. Magbigay ng inyong salubin at sa grunho ay ma-share ko po ang inyong mga public opinion. At siyempre, diyan po sa ika nga po isang like sa video na ito kapag mayroon po kayong pagkakataon din, kapag nagustuhan nyo mga mahal kung taga-subaybay. Muli po, maraming salamat, pagpalain po tayo lahat at happy Sunday po. Maraming salamat sa lahat po ng mga nagbibigay ng mga suporta dito sa aking maliit na YouTube channel, at siyempre sa lahat po ng ika nga ay hindi bumibitaw ng suporta dito sa aking maliit na YouTube channel. Maraming salamat po. Bye-bye. Palakpakan isang like po sa video na ito.